Mga mahal kong Amerikanong patriota, kailangan ninyong maging mabagsik sa mga taong ganito. Panuuri ang video na ito. Tama yan. Si Muhammad ay isang pedophile na sumubok din ng cross-dressing at ng kaunting necrophilia. Hindi mo kilala si Jesus Kristo. Kailangan mo si Jesus. Narinig ko na malayo si Allah at naghihintay ng susunod na pagsabog. May nararamdaman ba kayong may sumisipa sa loob ng mga damit ninyo? Nababahala ako dito. Dahil ang Islam ang pinakamarahas na reliyon na kailanman ay umiral. Nagsisinungaling ka para gumanda ang imahe ng relihiyon. Tinawag si Allah na dakilang manlilinlang. Na yon, maaaring sabihing masama o bastos ito ayon sa kanluraning moralidad. Hindi raw tayo dapat ganito. Sinasabi ko na kailangan maging ganito ang lahat dahil nagdeklara na ng digmaan ng kabilang panig laban sa kanluran at US. Alam mo kung paano natin madalas tuksuhin ang mga taong ito sa pagsasabing, "Oye, kung ayaw mo dito, bakit ka nandito? Bakit hindi ka nalang tumira sa isang bansang Muslim?" At palaging naiilang sila, tumitingin-tingin sa paligid. Wala silang maayos na sagot. Ngayon, may maganda na silang sagot dahil may panloob pa rin silang ego. Pakiramdam pa rin nila na kailangan nila ng magandang dahilan para manatili sa US o sa lupain ng mga hindi naniniwala. Pakinggan mo itong taong ito. Anong dahilan ang meron tayo bilang mga Muslim na naninirahan sa Estados Unidos o kahit sa UK o Australia o alinman sa mga tinatawag na kanluraning bansa? Ginagawa lang natin iyon kung layunin nating baguhin ang bansa. Bakit tayo nasa Estados Unidos? Nakatira tayo dito para baguhin ang direksyong politikal at espiritual ng bansang ito. Bakit tayo nakatira dito sa Estados Unidos? Kung dito ka nakatira, narito ka para maglingkod sa diin at makilahok sa politika. Hindi mo mababago ang bansa kung hindi mo babaguhin ang politika nito. Nakikita niyo ba ang naratibo mga kaibigan? Napakadelikado ng ganitong naratibo. Kaya, una sa lahat, yung mga Muslim na nag-iisip na lisanin ang kanduran tulad ni Mo Farah. Ewan ko kung kilala nyo. Si Mo Farah ay dating British Olympian gold medalist na may lahing Aprikano. Lumipat siya sa Qatar at sabi niya, mahal niya ang England, pero mas gusto niyang mapalapit sa relihiyon niya sa Qatar na mas Islamiko. Gusto rin niyang palakihin ang mga anak niya doon, kaya lumipat siya. Sige, ayos lang, gets nyo? Ipinapakita nun ang tunay nilang katapatan, pero mas gusto pa rin naming may ganitong opsyon. Pero ngayon, bumubuo ang mga taong ito ng naratibo kung saan aktibo nilang nililito o pinapaikot ang mga Muslim na ayaw tumira sa di mananampalatayang kanluran. Gusto nilang pumunta sa bansang Muslim dahil sabi ng maraming Muslim, kapag si Nazil Faraj ang namuno, aalis kami. Kahit hindi nila gagawin, sinasabi natin na dapat may mga pulisya para hikayatin ang mga tao na kusang magpa-deport. Kaya naghahanda na sila. Pero ngayon, sinasabi nila, hindi. Isipin mo ang mas malaking adikain kaysa abala mo. Kung pinapahirapan ka nilang mamuhay bilang isang malayang Muslim na sumisigaw ng Allahu Akbar sa kanluran, magsakripisyo ka, maging biktima. Parang ginawa ni Muhammad. Pinagtawanan si Muhammad habang nangangaral at sinusubukang gawing Islamikong lungsod ang Mecca. Pinagtawanan siya ng mga taga-Mecca, ng mga katutubo roon. Sinalungat nila ang bago niyang pananalita. Kaya nagtitiis at nagsakripisyo siya hanggang sa tumakas siya sa gabi. Ibang kwento na yon. At ang mga hangan na taga-Medina, tinanggap siya ng bukas palad, kabilang na ang ilang tribong Hudyo. At pagkatapos ng isang dekada, nalipol silang lahat. Kaya alam natin na hindi nila binabago ang paraan nila para pabagsakin ang mga gobyerno. Hindi nila ginagawa yon. Paulit-ulit lang nilang ginagamit ang parehong formula. At hulaan mo? Sino ba ang masisisi mo kung gumagana naman ito? Kaya yun ang dahilan ng pagbago ng kwento. Ngayon, pwede na nilang sabihin, oy, alam mo ba? Hindi kami aalis. Because we have to spread Allah's deen. Sumusuporta sa mga organisasyon tulad ng Kara, ilalagay namin sa mundong ito ang mga mabubuwis ng dugo. Pagkakataon para tuparin ang aming misyon. Yung mga magbubuwis ng dugo. Kaya handa talaga silang magbuwis ng dugo, mga pare. Ang misyon natin ay maging khalif ni Allah sa mundo bilang kinatawan niya. Sabi ni Allah, lilikha kami ng khalifa sa mundo. Ikaw ang khalifa ni Allah dito dahil sinusunod natin ang Islam sa pampulitikang pakikilahok. Kaya tingin ko, kahit maging batas ito. Sa Islam na paraan, pwede kang magsagawa ng jihad kapag kailangan. Mula kaliwa hanggang kanan, nananatili tayong independyente. Maari nating gamitin ng estratehiko ang isa at ang isa pa. Kailangan ng pagsisikap at pampulitikang pagkilos mula sa atin para makita ang bunga ng ating mga hinahangad. Magpakahusay tayo sa ginagawa natin para makamit ang lakas pinansyal, pampulitika, impluensya,
at maglingkod sa pananampalatayang ito. Ay nasa Estados Unidos matapos ng 20 taon. Mananalo siya at uunlad sa bansang ito. Para sa akin at sa iyo. Alam mo, ginagawa natin ito ngayon tulad ng ginagawa natin ito pagkatapos ng 100 taon. Pero ito, gaya ng bansang ito, inilalagay ni Allah ang mga piraso para sa pangmatagalang tagumpay ng ummah na ito. Maaring hindi ito mangyari sa loob ng 1 taon o 2, baka hindi pa nga sa loob ng 1 dekada o 2. Sumasali tayo sa media para maipakita ang Islam ng positibo. Nakikilahok tayo sa media para maipakita ng positibo ang Islam. Wala namang masama sa pagbubugbog sa asawa o pagbato sa mga nangangalunya hanggang mamatay. Tingnan mo, ang daming itim na tao na nagkalat, nagnanakaw sa mga tindahan. Sa Islam, puputulin natin ang kanilang mga kamay. Kita mo? Wala namang masama doon. May sagot ang Islam sa lahat ng problema. Ang pagbaba ng bilang na ipinapanganak ay naglilimita sa kalayaan ng mga babae. Kinukulong nila ang mga babae sa bahay. Isuot sa kanila ang burka o niqab na parang supot ng basura. Tapos na ang problema. Alam mo, may ilang tao, marami-rami rin, na maaring maakit sa ganyang ideya. Ako ay nagsasampa ng kaso laban kay Donald Trump dahil sa paglabag sa US Konstitusyon. Mas kaunti ang krimen, pagpatay at terorismo mula sa mga refugee. Nakakasuka sila. Ano yon? Ako ay pagpatay at terorismo mula sa mga refugee. Ikaw ang salot. Lantad na kasinungalingan yan. Tungkol ito sa white supremacy at tagumpay ng pananakop at lupain. Nangako kami sa sugo ni Allah na iaalay ang buhay at kayamanan para sa Kanya sa pananampalataya at dangal ng Islam. Gagawin nila mga pare, gagawin nila. Ang mga taong ito ay sobrang motivated at determinado. Kaya, oo, maganda kayo. Maganda kayo lumaban sa isang kalabang sobrang motivated. Walang batas na mas magaling pa sa batas ni Allah. Kung hindi ka naniniwala dyan, hindi ka pwedeng maging Muslim. Hindi talaga pwede. Bakit mo iisipin na ang batas ng estado na moderno at secular ay mas mabuti para sa iyo sa dunya at ahra kaysa sa batas ni Allah? Imposibleng baguhin ang lipunan. Tingnan mo, alam nila ang ginagawa nila. Panurin mo si Yasil Kadi at pakinggan siya. Sabi niya, ayos lang makipagsabuatan para lokohin ang mga karaniwang kanluranin. Ayos lang makipagsabuatan sa mga makakaliwa. Tapos ang mga kaliwa, sa totoo lang, sinasabi nila, alam mo, tinatanggap ka namin. Alam mo, Kahit na iba-iba kayo, o kahit nakakaiba ang mga pananaw mo o kung ano paman, pero syempre, may kapalit yon. At ang kapalit ay inaasahan din nilang tanggapin mo sila at ang kanilang mga pananaw. At maaring kaya natin tiisin sa politika, pero hindi natin kayang tiisin sa usaping moral. ito ang kaya nating tiisin sa politika. At hanggang kailan magtatagal ang pagtitiis na ito? O literal, ang ating jihad ay pakikipaglaban. Kung nauunawaan nating hinihingi lang ay pampulitikang pagtitiis, hindi pagtanggap, sa tingin ko ito ay kompromisong tanggap sa Islam. Maari naming tiisin ang kufr sa iyong buhay. Hindi namin ito matitiis sa usaping moral. Magkaiba ang dalawang iyon. Naiintindihan mo ito. Malinaw naman. Sa usaping pampolitika, Ito ang yugto sa Mecca. Gawin mo ang ginagawa mo, pero huwag mong asahan na ito ang yugto sa Mecca. alam mo ba kung anong yugto sa Mecca? Sinabi ko na yan sa'yo. Habang si Muhammad ay nasa Mecca, hindi siya lumaban sa mga politeísta. Sabi niya, nangangaral lang siya ng Islam, parang ganito rin ang ginagawa ng mga Muslim na yon. Nangangaral lang sila. Wala silang kapangyarihan. Wala silang mga hukbo para sakupin. Kaya nangangaral lang sila ng mapayapa. Pero noong napilitan si Muhammad na umalis sa Mecca, noong tumakas si Muhammad mula sa Mecca sa kalagitnaan ng gabi, doon niya nakuha ang Medina. Doon siya nagtatag ng hukbo at sinimula ng jihad. Sinabi niya, "Fuck you sa pagtitiis ninyo." Ito na ang pagharap ng kaliwa sa mga kahihinatnan. Sinasabi kong ang pagsamba sa iba maliban kay Allah ay pwede. Maari kang sumamba sa iba bukod kay Allah. At yan ang iyong kalayaan dito sa mga lupang tinitirhan natin. Sige, pero wag mo akong pilitin sabihin na tingin ko ay pinapayagan ng pagsamba sa iba bukod kay Allah. Ito ang isyong hinaharap natin ngayon. Hanggang saan ba tayo dapat magkompromiso, kumbaga? At syempre, gaya ng alam mo, malinaw ang aking posisyon na hindi tayo kaliwa o kanan, hindi rin tayo, alam mo na, liberal o konserbatibo. May sarili tayo mga pagpapahalaga. Sa palagay ko, mali na pumabor tayo sa isang panig laban sa isa pa. Pero ang problema, dito sa Amerika, baka ibang sitwasyon sa Europa. Hindi sapat ang bilang o lakas natin para makabuo ng sarili nating independiyenteng partido. Na yon, pinapanood mo ba ito? Nakikinig ka ba? Wala tayong sapat na critical mass dahil 2% lang ang mga Muslim napakaliit. Sobrang liit talaga.
Gusto ko umasta sila katulad ng ginagawa nila sa Europa, sa France, Germany, Britain. Malalaman nila agad-agad. Pero alam mo, may mangyayari sa Europa at mag-aalerto yon sa Amerika. At matatapos ng kasiyahan para sa mga to. Konteksto ng politika. Gusto nating hikayatin ang mga taong may lahing Hudyo na talikuran ng Zionismo. Kailangan natin silang hikayatin. At sinasabi natin mga kapatid natin sila, ibig sabihin sa layunin ng mga Palestino. Sa tingin mo ba talaga na ang ibig kong sabihin ay mga kapatid natin sila sa Jannah? Ano ka ba? Hindi ko nakakailangan ipaliwanag kung ano ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang. Nakita mo yung sinabi niya? Sabi mo, kung tawagin ko silang mga kapatid, mga Hudyo, magkakapatid tayo. Nagsasalita lang tayo mula sa pananaw ng mga Palestino para sa adikaing Palestino. Ganito natin sila niloloko. Pero hindi sila mga kapatid natin. Hindi talaga. Alam mo, mga di mananampalataya sila. Minasaker sila ni Muhammad. Pag nakuha natin ang kapangyarihan, ganun din ang gagawin natin sa kanila rito. Nakakatawa ito. Ito ang dahilan. Pakinggan mo siya. Sabi niya, alam mo ba, ang mga taong pinapaganda ang Islam ay matatalino rin. Gaya natin at ni inspiring philosophy. Kaya tayo nagsisinungaling, nandadaya, at sinasabi nating bahagi ng Islam ang mga bagay na hindi naman bahagi nito. At hulaan mo, hindi sila lahat tanga. Alam nila kapag nagsisinungaling tayo. Alam nila kapag may nagsasabi na ang Islam ay kapayapaan. Ang Islam ay ukol sa kapayapaan. Bakit ka natatakot magsabi ng totoo? Hindi mo ba naisip na baka buksan ng tao ang Quran, basahin ang Surah Al-Anfal at makita ang mga ayat doon? Kabanata Siyam, Surah Tauba. Anong gagawin mo ngayon sa mga ayat tungkol sa militar na tinatago mo? Wow, sinabi niya talaga yon. Lokohin mo na lang kami mga pare. Medyo malakas pa ang pagkakasabi. Oo, sinabi niya talaga ng malakas. Gustong-gusto ko ang taong to dahil sa pagiging tapat niya. Anong nangyayari dito? Inamin niya na marahas ang Islam. Tungkol ito sa pagsakop at pagpapasakop sa mundo. Hindi ito relihiyon ng kapayapaan. Malinaw sa Quran na kailangan maging marahas o kamuhian ng mga Muslim ang mga hindi naniniwala. Sabi sa Surah Siyam na po, 8 tayo raw ang pinakamasama at hindi dapat makipag-alyansa sa atin ang mga Muslim at dapat nila tayong patuloy na digmain alang-alang kay Allah. Minsan, nagiging tapat ang mga Muslim at inaamin nilang oo, hindi relihiyon ng kapayapaan ng Islam. Nilalayon talaga nitong maging marahas. Ipinapakita lang ito kung ano ang ginagawa nila kapag sinasabi nilang relihiyon ng kapayapaan ng Islam. Hindi raw sila nandito para sakupin tayo. Hindi raw sila nandito para pasukuin tayo. Ang tawag dito ay takiya. Oh, pinapanood din niyo ito mga kaibigan. Ito ang dahilan. Saan man sila naroroon, may layunin sila. Hindi sila kailanman magiging tapat sa Amerika. Hindi. Hindi sila kailanman magiging tapat sa Amerika. Ganito sila sa Sin City. Ang galing nito. Gustong ko ito. Mga pare, nag-aangkat tayo ng isang taksil na ideolohiya. Bakit? Ito ay kanser. Ang ideolohiyang ito ay kanser. Bakit? Anong napapalamor yan? Hindi rin magagaling na negosyante ang mga to at wala silang ambag sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay naging isa sa mga pinakadakilang bansa sa mundo kahit wala ang mga taong ito. At mananatili itong pinakadakilang bansa sa mundo kahit wala sila. Kaya sinasabi ko sa inyo, Amerika, huwag masyadong umasa sa mga kaliwang liberal na woke na payaso. Kailangan ninyong maging malupit sa kanila ng ganito. Called the great deceiver. Tinawag ng Diyos si Satanas na dakilang manlilinlang. Hindi rin marunong magbasa si Muhammad. Alam ko, si Muhammad ay nagkagusto sa isang siyam na taong gulang. He married a 6-year-old. O sige, Tulad ng isang maginoo, Inintay niyang mag-siyam na taon siya bago sipsipin, pero namatay siya bago yon. Ipinapalaban niya ang mga damit niya para sa hari at pinanatili siya roon. Siya ang sinusundan mo. Iyan ang lalaking gusto mong tularan. Dapat mo siyang tularan. Kaya nga, sasabihin ng mga liberal na bastos ang taong ito. Sa normal na sitwasyon, maaaring bastos na. Pero hindi ito normal na sitwasyon mga pare. Tingnan niyo ang mga tao. Tingnan niyo ang mga taong ito. Ang taong ito ay isang Pakistani. Sabi ko na sa inyo, wala nang mabuting lumabas sa Pakistan maliban sa akin at kay Imran Khan. Pakinggan niyo ito. Deportasyon lang ang tanging solusyon para sa mga taong ito. Walang awang deportasyon. Ano kaya masasabi ni Gandhi tungkol sa suot mong damit na yan? ibig ko sabihin marami akong nararamdaman tungkol sa kolonyalismo. Sa totoo lang, Pakistani ako. Kaya bukod sa kolonyalismo, magandang magsuot ng Ingles na kamiseta. Kahit na halos kalahati ng buhay ko ay sa US na ako nakatira. Hindi ako magsusuot ng Amerikanong damit kahit kailan. Hindi ko rin gagawin. Pangit kasi yung damit na yun. Mamatay ang Amerika. Mamatay ang Amerika, sabi ng mga Iranian. Oo, pero hindi mamatay ang Inglaterra. Hindi, kasi patay na ang Inglaterra. Hindi rin ito tapat sa Inglaterra. Suot niya ang jersey ng England football team. Pero itong mga linta,
Bakit? Bakit mo sila hinahayaan dito? Bakit mo sila hinahayaan dito? Wala kang makukuha sa kanila, literal. At hindi ito mawawala. Patuloy silang darating. Tingnan mo to. Ito ang London. Ito ang London ngayon. Magandang umaga, London. Maganda ang panahon na yun sa lungsod. 18 degrees ang forecast, mababa ang humidity, at may banayad na hangin. Mas mahalaga, sumisikat ang araw, maaliwalas ang langit, at maganda ang pakiramdam. Ayon sa senso, ang London ngayon ang may pinakamataas na konsentrasyon ng mga Muslim sa UK. Sa ilan boroughs sa UK, umaabot na sa 40% ang konsentrasyon ng mga Muslim na nakakagulat. Mas mataas ang krimen na ginagawa nila kaysa sa iba. Sa UK, 18% ng mga bilanggo ay Muslim, kahit 6% lang sila ng populasyon sa mga kulungan sa London, mas matindi pa. Kung titignan, sila na ngayon ang 27% ng lahat ng bilanggo. Ibig sabihin, isa sa bawat 3 bilanggo ay Muslim. Wow, huling tingin ko, 18% pa lang. Pero ngayon umakyat na sa 27%. Ah, sorry, yun pala ay sa London. Sige. Kaya nandun sila, gumagawa ng krimen, at tayo pang nagbabayad para gawin nila yon. Tingnan mo na lang kung gaano karami sa kanila ang umaasa sa ayuda. Ayon dito, 50% sa kanila ay umaasa sa benepisyo para sa mga walang trabaho, abang sinasabing 70%, walang porsyento naman ang tumatanggap ng benepisyo ayon sa mga pahayag online. Bakit pa sila nandito? Ipa-deport na lang sila mula UK. Yan na mga pare, ipa-deport na sila. Kailangan ng walang awang deportasyon para iligtas ang kanluran. Amerika, mas maganda ang kalagayan nyo. Pakiusap, mas maganda ang kalagayan nyo. Para harapin ito, hindi ito agad tinugunan ng Europa. Pinabayaan nilang kumalat ang cancer, kaya tingnan nyo nasaan na sila. Walang naidudulot na halaga, at tumataas pa ang krimen. Bumababa ang estetika ng rehiyon o lugar na tinitirhan nila. Tingnan niyo ito, kakalabas lang ng video na ito. Itong lungsod sa UK. Tingnan nyo ang kalagayan nito, grabe talaga. Hindi na nakapagtataka kung bakit sira ang bansa dahil sa mga madudumi at mababaho. Ang baho pa dito. Sobrang nakakadiri. Putangina, Jesus ko. Wala na akong pakialam. Problema ito ng kultura. Tingnan mo yung putangin ng titig. You smell it? Okay, bastards. Hindi pa sila sapat na galit mga pare. Hindi pa sapat ang galit nila. Tingnan niyo to. Ito ang Southampton. Hindi lang ito sa Inglaterra. Sabi ng lalaking Polish, ano ba to? Hindi ka paniwala to mga tao. Ika-21 siglo na tayo. Pakistan ba to? Ano ba to? No Jalalabad jak chuj, no kurwa, jeszcze pisze, że... Krimen ng kulay rosas na to. Pinakamataas 550,000. Paano nangyari yon? Urva. Walang may pakialam. May mga ticket para sa universidad. Ang saya nito. Tingnan mo yan, wala akong pakialam. Wala silang pakialam sa kahit ano. Hayaan mong ipakita ko pa, gumising ka, Amerika, sa tamang oras. Walang awang deportasyon. Iyan lang ang solusyon. Paulit-ulit nilang ginawa ang video na to. Tingnan mo ang totoong kalagayan. Ito ang silangang Londres. Tingnan mo yan, wala talaga silang pakialam. Wala silang pakialam. Sinasabi ko sa'yo. Nakita ko na to. Lumaki ako sa Lahore. Ayan na yon. Napakasimple lang. Ayan na yon. Kapag sama-sama mga tao, marurumi sila. Wala silang pakialam. Hindi sila magbabago. Dala pa rin nilang asal mula sa ikatlong mundo at walang pakialam. Ayos lang sa kanila ito. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Ang una kong sinabi, nasabi ko na noon pa. Ang unang napansin ko nung una akong dumating sa Australia, agad akong na-in love. Dahil parang lahat ng bagay ay mukhang bagong linis. Ang mga kalsada ay sobrang linis. Pumunta ka sa CBD, ang mga gusali ay sobrang linis. Lahat ng bagay ay parang mano-manong nilinis. Hindi ito mano-manong nilinis. Nagiging malinis lang tuwing umuulan. Hindi nagkakalat ang mga tao. Ngayon, kapag pumunta ka sa lugar ng mga imigrante, dalawang bagay agad ang mapapansin mo. Makikita mo na mas maraming basura. Mas marami kaysa dati. At pagkatapos, lumalala ang trapiko. Kaya bakit mo sila dinadala? Bakit mo sila dinadala?
Wala kang nakukuhang kahit ano. Wala.